Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Almighty God, for He has given to us everything that we need to claim our inheritance as His children. He has given to us our Savior, who gave His life for us to redeem us from our transgressions, from our iniquities, to cleanse us with His precious blood. And our Jesus Christ sent the Holy Spirit for us to receive gifts and to become fruitful. And the Holy Spirit is the one reminding us to follow the ways of Jesus Christ and to be obedient to our Father. Last time we read the parable of the friend seeking bread. So madami palang parable, no? Akala ko makakagang part 5 lang tayo. Madami pala. So the parable of the friend seeking bread. So pag magpe-pray tayo kay Almighty Father, we will use the name of Jesus Christ. And whatever we ask in Jesus' name, gagawin ni Jesus yun, so that the Almighty Father may be glorified in the Son. Nasa John chapter 14 verse 13 to 14. If you ask anything in my name, I will do it. But of course, yung mga ipagpe-pray natin kay Jesus Christ, it's all for the glory of the Almighty Father. Lahat yon. Hindi yun pang sariling kapakanan lang natin. Nang sa ganon, mapapurihan ang pangalan ni Almighty Father. Hindi tayo magpe-pray ng mga masasama. Dahil pag nag-pray tayo ng masama, hindi kay Jesus Christ yun, hindi kay Almighty Father yun. So yung nagpe-pray na sana mangyari sa kanya, mas maparusahan siya, hindi kay Jesus Christ yun. Hindi kay Almighty Father yun. Dahil pag kay Jesus Christ, love, joy, and peace. Ganun ang kay Jesus Christ. Ngayon, kung ang gusto mo ay masaktan ng kapwa-tao mo, pinagpipray mo, pinagtitirik mo ng itim na kandila, hindi kay Jesus Christ yon, hindi kay Almighty Father yon. That's sorcery. That's demonic. No, yung galit ka sa kapwa-tao mo, tapos pagtitirik natin ng yellow na candle, kahit na anong candle kulay. Dahil pag magpe-pray tayo kay Jesus Christ, kay Almighty Father, ano ang daladala natin? Our faith. Yun ang daladala natin. Faith in Jesus Christ and faith in the Almighty Father. Yun ang daladala natin. Anytime, anywhere, pwede tayong mag-pray sa tatay natin. No? Alam natin yun, di ba? Na pwede tayong mag-pray sa tatay natin kahit saan tayo lugar nandun. Hindi na kailangang umakyat ka pa ng bundok or pumunta ka pa ng altar para mag-pray. Dahil nasa sa puso natin si Jesus Christ at si Almighty Father through the power of the Holy Spirit. Our body is the temple of our God. Dito naman sa parable of the place of honor, maging humble tayo, huwag tayong mayabang. Yung mga tao itinataas nila ang kanilang mga sarili, ibinababa yon ni Almighty Father. At yung mga taong nagpapakumbaba kay Almighty Father at kay Jesus Christ, itinataas yon ni Jesus Christ.
Kaya wag nating tignan ang sarili natin na mas magaling tayo sa kapwa-tao natin. Ikino-compare kasi natin ang sarili natin sa ibang mga tao. Hindi, mas magaling ako ron. Mas maganda ako doon. Mas magaling ako magsalita doon. Mas matalino ako doon. Hindi natin dapat i-compare. Dahil pag kino-compare mo, ibig sabihin insecure ka. May problema ka sa sarili mo. Dahil lahat tayo, brethren. Kaya, hindi tayo dapat mag-compare or competition. At kung uupo ka sa isang pwesto, wag mong gusto lagi ikaw ang bida. Kasi gusto mo lagi ikaw bida. Hindi pwedeng ganon. Dahil ang bida sa buhay natin, si Almighty Father, at itinaas ni Almighty Father ang name ni Jesus Christ. So kahit na sinong religious leader, hindi siya bida, wala siya. Dahil ang tinataas nating pangalan, Almighty Father, at saka si Jesus Christ. At ang Holy Spirit, wala nang iba pa. At kung meron mang tayong mga iimbitahan, sabi ni Jesus Christ, ang i-invite natin, wag tayong mamimili ng puro mayaman. Kasi di ba minsan, pag may mga party, yung mga mayayaman, ang pinipili nilang ini-invite, mayayaman din. Bakit? Kasi gusto nila na sikat sila, magaling sila, na ipakita ng kayamanan nila. Hindi masaya si Almighty Father nun. Kahit pasabihin yung mga taong yun ay religious na kung ano man ang sinasamba nila, hindi masaya si Almighty Father. Dahil kung ang mga tao ay namimili na ang gusto nila ay mga mayayaman lang ang kanilang mga friends, hindi masaya si Almighty Father. May mga ganong klaseng tao, gusto nila connection nila pang mayaman lang. Dito ko konektado mayaman ang kanto. Dito tayo dapat dito tayo yaman, dito tayo sisikat, kaya dito tayo sa mga mayayaman. Yung mga mahirap, huwag natin yung pansinin. Ayaw ni Almighty Father nun. Alam natin, no? O matagalan yung alam, hindi lang ninyo na aalala, or ayaw lang natin i-practice ang tinuturo sa atin ni Jesus Christ. Paano tayo ngayon makakapag-store up ng treasures in heaven kung yung mga tinuturo sa atin ni Jesus Christ hindi natin sinusunod? Ang gusto niyo lang, puro pang mayaman. O lahat kayo na gusto niyo na puro pang mayaman lang, doon kayo mapupunta ngayon sa impyerno kasi gusto niyo pang mayaman lang, di ba? Ngayon, yung mga pang mayaman, mga arrogant, boastful, hindi ko nilalahat. Pero karamihan ng mayayaman, ganon, gusto nila puro kayamanan lang. Ang nakafocus lang sila sa mga bagay dito sa mundo. Andun sila ngayon kasama ng mga demons. O asa na ngayon ang kanilang mga kayamanan? Wala. Ha? Kaya wag tayo mamimili ng mga tao na i-invite. Itrato natin ang lahat ng taong pantay-pantay. Gaya ni Almighty Father, gaya ni Jesus Christ. Hindi siya namimili ng tao. At yung mga tao naman na nangaapi ng kapwa-tao, huwag tayong mag-aalala dahil may justice. Bibigyan tayo ng justice ni Almighty Father. You shall be repaid at the resurrection of the just. So, inapi ka, inalipusta ka, at nagtitiwala ka kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Rejoice, because you shall be repaid at the resurrection of the just. Hindi tayo magtatanim ng sama ng loob or galit sa kapwa-tao. That's storing up treasures in heaven. Yung hindi lang ang pagtulong sa kapwa-tao, ang pag-store up ng treasures in heaven, pati na rin yung mga teachings of Jesus Christ na ipinapractice natin, that's storing up treasures in heaven, no?
Ano pa yung pag-store up ng treasures in heaven? Pag magpe-pray tayo kay Almighty Father, pinaprioritize natin siya. That's storing up treasures in heaven. Akala kasi ng iba, magbibigay ako ng tithes. Ito ang storing up treasures in heaven. Hindi yun ang storing up treasures in heaven. At ang tithes, it's for the Levites, for the fatherless, for the widows, for the strangers. Yon ang tithes. Doon ibibigay. Ngayon, kung may makita ka sa kalye na stranger, fatherless, widow, Levite, ibig sabihin ng Levite sa ngayon, walang lupa, walang makukuhanan, pwede kang magbigay doon. Considered as tithes yon. Kahit na hindi yung 10%, i-distribute mo kung anong meron ka, pagkain, pwede mong ibigay as tithes yung pagkain. Word of God, most especially, pag-share mo sa mga tao ng salita ng Diyos. Ano pang storing up treasures in heaven? Listen to Jesus' teachings. Read the Bible. Ano pa? Letting go of the things and people that hurt us. Forgive people. That's storing up treasures in heaven. Nakikita ninyo, iba-ibang klase ang pag-store up ng treasures in heaven. Hindi lang ito monetary. Akala ng mga tao monetary. May isang religious organization, meron silang parang bank book, nililista nila ngayon, nagbigay ka last week, okay, check. Ngayong week, wala kang mabibigay, next week, magbigay ka ng madami. Hindi yun ang storing up treasures in heaven. Napupunta lang yung pera na yon sa religious leader. Ha? Hindi kailangan ni Almighty Father ng pera ninyo. Panloloko yon, niloloko kayo, kino-coerce kayo. That's manipulation. Alam niyo ba yung coercion? Kinatakot kayo para magbigay kayo ng pera. Kayo ngayon naman, takot naman kayo na mapunta sa impyerno. Mapupunta ako sa impyerno pag hindi ako nagbigay ng pera. Kaya, minamanipulate kayo, kino-coerce kayo, pinipilit kayo, pananakot. Tinatakot kayo na mapupunta kayo sa impyerno pag hindi kayo nagbigay ng tithes. Mali yun. Sinungaling yun. False teacher yon, false prophet yon, kung sino man ang nagsasalita sa inyo ng ganon. Injustices yon. Hindi masaya si Almighty para sa ganong gawain. Ano pa ang pag-store up ng treasures? Magpapakumbaba tayo. Mamahalin natin ang kapwa-tao natin. Uphold justice, love, and mercy. Maawa tayo sa kapwa-tao na wala kang maibigay, brother. Okay lang wala kang maibigay, brother. Hindi kailangan ni Almighty Father ng pera. Ang kailangan ni Almighty Father, ikaw, brother, ikaw, sister, ang kailangan ni Almighty Father. Hindi ang pera. Kaya kahit hindi ka magbigay ng tithes or offering, okay lang yan. Yun dapat ang sabihin ng mga leaders na nag-share ng Word of God. Share God's love to people. Na si Almighty Father, tanggap niya lahat ng tao, may maibigay ka man o hindi. Ha? Ano pang pag-store the treasures in heaven? Let your light shine. Di ba utos ni Jesus Christ yon? Ano yung sabi na let your light shine? Practice. Makita ng mga tao yung ginagawa mo. Yung sinasabi mo, ipakita mo sa gawa. Kasi, as followers of Jesus Christ, we are also the salt of the earth. At kung anong ibibigay natin, it's not just 10%. Our whole being. Yun ang kailangan ni Almighty Father. Denying ourselves, taking up our cross, and following Jesus' teachings. Yun, lahat ng mga old treasures and new treasures, nabasa natin, di ba? Parable of the householder. So that's storing up treasures in heaven. Si Almighty Father, tayo, kinoconsider niya tayong treasure niya. Bakit niya tayo kinoconsider na treasure ni Almighty Father?
Hindi lahat ng mga tao ay sumusunod kay Almighty Father. Kokonti lang. At yung mga taong obedient kay Almighty Father, those are the people whom our Father consider as treasures. Basa naman natin, di ba? Hindi lahat ng tao, no? A third will be refined in silver and tested in gold. Ano ibig sabihin nun? Yung mga tao na nakadanas ng hardships, heartaches, emotional, physical, mental, and social, pain and sufferings. Test yon ni Almighty Father. Refining people in silver and tested in gold. At dito sa society natin, hindi tayo tinatanggap ng mga tao as followers of the Almighty Father. Hindi tayo tanggap. Nawiwirdohan sila sa atin. We are being alienated in the society because we go against the grain. Gaya natin si Jesus Christ. Si Jesus Christ, hindi siya nagpadala sa agos ng mundo na to. He went against the grain, against the flow of the river. So that's storing up treasures in heaven. Ano pa? Itong nabasa natin, di ba? Parable of the Great Banquet. So yung isa ay Parable of the Wedding Feast. Tapos ito ay Parable of the Great Banquet. Itong Great Banquet naman, it's like almost the same, no? Pero dito, walang bridegroom na binabanggit. Sa Parable of the Wedding Feast, mayroong bridegroom, si Jesus Christ. Dito, ang Great Banquet, this is the Great White Throne Judgment. Lahat ini-invite. Invited lahat ng tao. At hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos, sino? Ang mga taong bisibisihan. Ang mga taong maraming mga rason sa buhay. Ayoko, hindi pa muna ngayon. Ayoko muna mag-serve kay Almighty Father. Or, sinasabi nila na they are serving the Almighty Father, they believe in Jesus Christ. Pero, yung gawa nila, makikita mo, nangaapi ng kapwa-tao. O, ini-invite lang sa party, yung mga mayayaman. Pero sasabihin nila, Christian sila, di ba? So, may discrepancy sa ugali, sa sinasabi. Hindi, mayroong ibang congregation, ang gusto nila ng mga tao na nagpupunta, magaganda damit. Pag hindi maganda damit, doon ka sa likod. Pag hindi magandang damit, bantayan mo yun. Baka kung anong gawin nandito. Meron pang congregation, marami mga gwardya. May mga security pa sa loob. Tapos bago ka papasok sa congregation nila, parang airport, ipapacheck mo pa yung mga bagahe, kung baka may kung anong nasa loob, i-check pa. Hindi nagtitiwala kay Almighty Father. Samantalang, hindi ko ma-connect sa utak ko, no? Pag mga ganong bagay, may faith ka ba kay Almighty Father? Nagtitiwala ka ba kay Almighty Father? Pero bakit ganyan? No? So, imbis na yung mga tao ay magtiwala kay Almighty Father, ay bakit ganito? Siguro hindi nagtitiwala kay Almighty Father ang mga leader ng congregation na to. Bakit kailangang
strict ang security. Hindi, kailangan strict ang security kasi baka may mangyari na masama. Siyempre, nag-iingat tayo. Bakit? Mas malakas pa ba yung mga security guard ninyo tsaka yung machine ninyo kaysa kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ? Christian organization yan, ha? Nakita ko. Nakakaawa. Naawa ako. Kasi mayayaman yung mga umaten dito eh. Mga businessman. Ganun pa ang sabi. Eh ano naman yun kung mayayaman ng umaten? Pantay-pantay ang mga tao sa paningin ni Almighty Father. Tsaka umaten dito, mga businessman, mga malalaki ang sahod nila, mga mayaman, makilala sa lipunan, Christian organization yun, ha? So, ina-apply ba nila yung turo ni Jesus Christ? Hindi. Bakit sila ganon? Nangapi ng kapwa-tao. Bakit? Hindi ko maintindihan, di ba? Merong problema. Bakit ganun sila? May problema yung leader nila. Yung leader nila walang faith kay Almighty Father. Kasi minsan ang nasaktan yung kanilang leader. Ngayon, para hindi na mangyari to, kailangan mahigpit na yung security natin. Walang tiwala kay Almighty Father. Pag wala tayong tiwala kay Almighty Father, we don't live by faith. Anong sabi? Masisave lang tayo, di ba? Sa pananampalataya kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. So, paano mangyari yun? Wala kang faith kay Almighty Father. Si Abraham, kinausap siya ni Almighty Father. Abraham, magpunta ka, umalis ka dyan sa lugar ng tatay mo, may bibigay ako sa iyong land. Nagtiwala si Abraham. Men of faith. Example yun. Kaya ngayon, maraming mga tao ang hindi naniniwala kay Almighty Father at kay Jesus Christ dahil yung mga tao nagsasabi na Christian sila, hindi nakikita sa buhay nila. Hindi na pinapractice yung teaching sa atin ni Jesus Christ at ni Almighty Father. Basa pa natin dati, no? Or last time, parable about counting the cost. Kaya ba nating matapos ang ating inumpisahan na pananampalataya kay Almighty Father at kay Jesus Christ? Hanggang sa huling sandali. Kaya binanggit ni Jesus Christ ito, counting the cost. Dahil marami tayong tribulations and trials na pagdadaanan. Bago maitayo yung tower, no, dito sa parable ni Jesus Christ, bago natin makuha ang everlasting life, marami tayong pagdadaanan. Kaya binanggit ni Jesus Christ itong parable about counting the cost. Deeply invested ba tayo kay Almighty Father at kay Jesus Christ? Buong puso, heart, mind, body, and soul, and spirit, and strength kay Almighty Father.
So, dito na tayo. No? Parable of the lost sheep. Alam ko naman, familiar na kayo. Kayo, sino ba kayo? Tatlo lang nanonood na to. Isa pa ako na nakakatulugan ko pa yung sarili ko. Ang ganda bang patulog na to. Nakakatulog ako pag pinapanood ko yung sarili ko talaga. Pampatulog ko. Kaya kailangan para matapos ko, ulitin ko. Pero minsan, pag nakahiga ako, nakakatulugan ko. Kaya pag manonood ako, dapat nakaupo ako. Pag nakahiga ako, natutulog na ako. Ba't ko nakakatulugan ng sarili ko? Parable of the lost sheep, Luke chapter 15, verses 3 to 7. Then all the tax collectors and the sinners drew near to him to hear him. Binanggit tax collectors, ini-level sa mga sinners. Bakit? Dahil usually mga tax collectors gumagawa sila ng mga sarili nilang computation. Up to now, noon nang dadaya na sila, up to now ganun pa rin. Kahit na computerized ang mga system ngayon, madami computerized na rin ang computerized na rin. Madali lang, no? Hindi nagbabago yung mga tao. Nag-iiba-iba lang ang mukha, pangalan, ang time, pero yung ugali, same pa din. Then all the tax collectors and sinners drew near to him to hear him. Lumapit yung mga tax collectors and sinners. Kasi nga pag tax collectors, mahilig sa pera. And the Pharisees and scribes complained, saying, the man receives sinners and eats with them. So hinusgahan ng mga Pharisees or ng mga priests and scribes or experts of the law si Jesus Christ. Kasi tinatanggap ni Jesus Christ ang mga taong makasalanan at kasamang kumain ni Jesus Christ. Verse 3, so he spoke this parable to them, saying, what man of you, having 100 sheep, if he loses one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after the one which is lost until he finds it? So may isang lalaki na meron siyang 100 sheep, nawawala yung isa. Hindi ba iiwan niya yung 99 na sheep sa wilderness? At hahanapin yung isang nawawala. And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. At pag nakita niya yung isang sheep na nawawala, anong gagawin niya? Bubuhatin niya. Bubuhatin ng shepherd. Yung sheep, ilalagay niya sa kanyang shoulders, bibit-bitin niya. Ilalagay niya sa kanyang likod, ipapasan niya. Verse 6, and when he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them, rejoice with me, for I have found my sheep, which was lost. Mag-celebrate tayo. Nahanap ko na yung sheep na nawawala. Sabi ng shepherd. Verse 7, I say to you that likewise, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. Baka malungkot ka, just person, tapos hindi nabaliwala na yung 99 person, so ano na lang, ang isinelebrate na lang yung isa, dahil tayo yung lahat ito, na kumpleto yung 99, lahat ng mga 99 na to, nabuhat na rin sila, nahanap na rin sila. Example lang ni Jesus to. Lahat tayo, pantay-pantay. Masaya si Almighty Father pag nahanap na tayo, nakauwi na tayo sa Kanya.
Lahat tayo hinahanap ni Almighty Father. Dahil importante tayo sa Kanya. Tayo ang Kanyang treasure. Ngayon, kung ayaw ninyong umuwi, ayaw ninyong maniwala kay Almighty Father, ayaw ninyong sundin ang turo ni Jesus Christ, ibig sabihin, gusto niyo sa eternal damnation. Gusto niyo ba doon? Lahat tayo na lost, nawala tayo lahat. Pag nagkasala tayo, ibig sabihin nawala tayo, na ligaw tayo ng right path, nawala tayo sa right path. At pag nakabalik tayo, nagre-rejoice ang mga tao, ang mga souls, mga heavenly hosts in heaven. Nagre-rejoice si Almighty Father, nagre-rejoice Jesus Christ, pati na ang Holy Spirit. Dahil gusto ni Almighty Father, kasama niya lahat ng kanyang mga anak. At yung mga tao na ayaw kilalanin si Almighty Father, ayaw maniwala kay Jesus Christ, kakalimutan sila ni Almighty Father. At sila ay mapupunta sa eternal damnation. Pag matigas ang ulo. Parable of the Lost Coin. Luke chapter 15 verses 8 to 10. Or what woman having 10 silver coins, if she loses one coin, does not light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it. And when she has found it, she calls her friends and neighbors together, saying, "Rejoice with me, for I have found the piece which I lost." Likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Pag may nawawala kayong mga bagay na importante, anong ginagawa ninyo? Di ba may mga importante pa kayong bagay na nakaharap sa inyo? Hindi nawawala, di ba? Nasa harap ninyo. Pero may hinahanap kang bagay na importante rin. Anong gagawin mo? Di ba iiwan mo yung mga bagay na nasa harap mo? Dahil may iba ka pang hahanapin na importante. Ganon din ito, yung parable of the lost coin. Example, nasa harap mo na yung pera mo. Nakwenta mo na yung pera mo eh. Meron ka ng 100. May 100 pesos ka. Pero ba't 99 na lang to? Saan na ba yung piso? Kailangan mahanap ko yung piso. Paano magiging 100 to? Kung wala yung piso, hanapin ko yung piso. Oh, ay, nakita ko na yung piso. Di naman 100 dollars. Di ba nag-rejoice ka? Example, sa grocery, pag yung sukli. Pag yung sukli. Eh, bakit kulang yung sukli ko ng 5 centavos? Ay, ginahanap ko yun. Hindi, gusto ko yung 5 centavos ko. Kahit malaki yung, may sukli akong mga 50 pesos, pero may kulang ang 5 centavos, no, na ibibigay sa akin sukli. Hindi, gusto ko yung 5 centavos, ibigay mo sa akin. Andito na yung 50 pesos, yung 5 centavos, ibigay mo. Ganun kasi ako. So, nung nakuha yung 5, masaya na ako, nakuha yung 5 centavos ko.
So, ganun din itong kinukwento ni Jesus Christ na parable. O, tingnan nyo, rejoice. No? Likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Kaya nga kinukwento, uy, nakuha ko yung 5 centavos ko kasi nga masaya ako. Ganun din si Almighty Father. Tsaka yung mga angels of God, masaya sila. Yung pa na tao, importante ang soul. Kay Almighty Father, dahil mga anak niya, He created in His image and likeness. Parable of the Prodigal Son. Alam na naman natin itong kwentong to, di ba? Luke chapter 15 verses 11 to 32. Then he said, a certain man had 2 sons. So, dalawang anak ng isang lalaki. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So, sabi ng bunso, tatay, akin na lang yung mga yung mamanahin ko, ibigay mo na sa akin. Ngayon na, now na. So, he divided to them his livelihood. So, hinati na ng tatay ang kanyang mga ari-arian sa kanyang dalawang anak. No. Verse 13, and not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possessions with wasteful living. Nagpakawalwal yung anak na bunso, lumayo, far country, naligaw ng landas. Kung ano nang pinagagawa sa buhay, yung mga namana niya sa kanyang tatay, hindi niya binigyan ng pagpapahalaga. Verse 14, but when he had spent all, there arose a severe famine in that land, and he began to be in want. So, nagkaroon ng famine dun sa land kung saan siya nagpunta. At nagastos niya na lahat ng kanyang mga pera at mga valuables. No? So, wala na siyang pwedeng ibenta. Wala siyang mode of income. Hindi natin alam kung ano nangyari. Kung nag-invest ba siya, ba't nawala. No? Kasi nagkaroon ng famine. So, taggutom. Pag may famine, nagkakaroon ng inflation, namamahal ang mga bilihin. No? Ganon din up to now. Verse 15, then he went and joined himself to a citizen of that country. And he sent him into his fields to feed swine. So, merong tao sa country na yon na sumama siya. At doon nagtrabaho siya sa tao na yon para pakainin ang mga swine or baboy. So, kinakain na noon yung mga swine. Yung mga pig, no? Pork. Kinakain na noon. Kahit na pinagbabawal ni Almighty Father. Nung time na to, hindi pa pwedeng kumain ng pork, no? Nung kinukwento ni Jesus Christ. Naging pwede nang kainin yung pork or pig or other animals na unclean dun sa book of Acts nakalagay. Pero habang kinukwento to ni Jesus Christ, hindi pa pwedeng kainin ang pork or swine nun. At saka naalala nyo yung tao na merong yung demon-possessed man. Di ba may alagang baboy or pork or pig? Yung tao doon, tapos doon pumasok sa mga baboy yung mga demons. So, nag-aalaga na sila ng baboy nang kinakain na nila. Kahit na hindi payag si Almighty Father kasi nga it's unclean. No? So, itutuloy natin. Then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his field to feed swine. Pinapakain ang baboy. Meron siyang baboyan. Verse 16, and he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything. Wala siyang pagkain. Kasi nga taggutom. Pero ba't hindi niya kinain kaya itong mga swine na hindi naman niya kasi pagmamayari, no?
So, ang kinakain niya ay yung pods. Na pagkain ng mga baboy. So, ang pods ay, fruit of the carob tree. Known for their sweet chocolate-like flavor when dried and ground into powder. Masarap pala eh. Kaya pala gusto-gusto ng baboy, masarap pala yung carob pods. Yun ang kinakain ngayon itong bunsong anak na umalis sa poder ng kanyang tatay. So, same sila na kinakain ng baboy. Yung pods or carob pods. So, dati, hindi kinakain ng tao itong carob pods. Pangkain to ng baboy. Ngayon, kinakain na ng tao. Chocolate alternative. No? Ka-alternative ng chocolate. Kasi lasang chocolate. Kaya pala gustong-gusto ng swine. Ngayon, yun ang kinakain ngayon itong lalaki na to. Na nag-aalaga ng mga swine. And no one gave him anything. Verse 17, but when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? Yung tatay ko, meron na siyang mga hired servants, kumakain sila. Ang dami ng pagkain doon. Tapos ako dito, nagugutom, mamamatay sa kagutuman. Verse 18, I will arise and go to my father, and will say to him, ganito, pupunta lang ako sa tatay ko, at itong sasabihin ko sa tatay ko, Father, I have sinned against heaven and before you, and I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Hingi ako ng kapatawaran sa tatay ko. Nagkasala ako against heaven at sa iyo. Ito sasabihin ko sa tatay ko, sabi niya. At hindi na ako dapat mong tawaging anak. Gawin mo lang akong hired servant. Getong gawin ko, mamakaawa ako sa tatay ko. Sabi nung bunsong anak. Verse 20. And he arose and came to his father, but when he was still a great way off, his father saw him and had compassion. So, umalis siya, no, doon sa kural ng baboy, doon sa lugar na kung saan niya ginastos lahat ng kanyang mga properties or valuable items. Bumalik siya sa tatay niya. Ngayon, yung tatay niya, malayo pa yung anak. Yung tatay, nakita na siya na parating. But when he was still a great way off, malayo pa. His father saw him and had compassion. Bakit nakita ng tatay kahit malayo? Inaantay ng tatay niya na babalik yung anak niya. Alam ko, babalik yung anak ko. Sabi ng tatay. Sa isip-isip niya, wala namang nakasulat dito. Pero inaantay niya. Kasi malayo pa eh. He was still a great way off. His father saw him and had compassion. Naawa sa kanya. Nakilala niya yung anak niya kahit na hindi na ganun ang itsura gaya ng dati ng pag-alis. Dahil wala na nga siyang mga bagay na magaganda. Siyempre, pati yung mga damit na mga suot niya, luma na. And ran and fell on his neck and kissed him. Niyakap ng tatay yung kanyang anak. No? Kahit madumi yung anak niya, nakilala niya anak niya. At hinalikan siya. Miss na miss siya ng tatay niya. Tanggap siya kahit madumi siya, niyakap siya, hinalikan siya. Verse 21, and the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. Yung prinactice niya. Alam mo tatay, alam ko, nagkasala ako sa langit. At sa mata mo, nagkasala ako. I'm no longer worthy to be called your son. Hindi na ako
worthy na tawagin mo bilang isang anak or tratuhin mo bilang isang anak. Alam ko kasi nagkasala ako eh. Inaamin ko. Ibig sabihin, aminado siya. Remorseful siya. Ina-acknowledge niya na nagkasala siya. At tanggap niya kung ano mang punishment ang ibibigay sa kanya ng tatay niya. Verse 22, but the father said to his servants, bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. So wala na siyang sandals. Naglalakad na lang siya nang walang sandals. Nakapa siya. Walang ring sa kamay niya. Siyempre, binenta niya pati sandals niya. Yung damit niya, pangit. Kaya sabi, bigyan ng best robe. Ilagay sa kanya, magandang damit. Kasi nga, galing siya sa babuyan. Wala na rin siyang ring. At walang sandals. Pero nakilala siya ng tatay niya. At niyakap siya kahit mabaho siya. Verse 23, and bring the fatted calf here, and kill it, and let us eat and be merry. Dali niyo dito yung pinapataba nating calf. Katayin natin, kakainin natin at magse-celebrate tayo. Verse 24, for this son was dead, and is alive again. He was lost and is found, and they began to be merry. Kasi itong anak ko, namatay na to eh. Pero ngayon buhay na siya. Nawala siya, pero nahanap na natin. And they began to marry. So nag-celebrate sila. Pag nagkakasala tayo sa tatay natin, kay Almighty Father, napapalayo tayo sa Kanya. Parang patay na rin tayo. Dahil punong-puno tayo ng kasalanan. Pero pag humingi tayo ng kapatawaran kay Almighty Father, bumalik tayo sa Kanya, nabubuhay tayo. Nagkakaroon tayo ng hope in a future. Nawawala tayo pag nagkakasala tayo. Dumudumi tayo. Nagiging walang kwentang tao tayo. Nawawalan tayo ng value. Pag malayo tayo sa tatay natin. Pero pag malapit tayo sa tatay natin, sa puso natin siya, nagkakaroon tayo ng value dahil sa tatay natin. Dahil kay Jesus Christ. And they began to be merry. Masaya si Almighty Father pag humingi tayo ng tawad sa Kanya. Pag bumabalik tayo sa Kanya. Verse 25. Now his older son was in the field, and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. So yung panganay na anak, nagtatrabaho sa field, narinig niya yung music, may party, celebration, galing sa bahay. So he called one of the servants and asked what these things meant. So, instead na lumapit siya sa kanyang tatay, tay, anong nangyayari? Sa servant siya lumapit. Bakit ganun siya? Sa servant siya lumapit. Bakit hindi niya nilapitan yung tatay niya? Kasi masama rin ang ugali niya. Instead na maging transparent siya sa tatay niya, at tatay, anong problema, anong nangyari, imbis na harapin niya, may malicious intent din siya. So magkaiba sila, parehong makasalanan itong dalawang anak na to. Yung isa nga lang, hypocrite. Yung isa, tanggap niya, aminado siya. No? Ituloy natin. So he called one of the servants and asked what these things meant. And he said to him, your brother has come, and because he has received him safe and sound, your father has killed the fatted calf. Safe yung kapatid mo, umuwi na yung kapatid mo, kaya i-celebrate kami. Verse 28, but he was angry and would not go in. Therefore his father came out and pleaded with him. Nainggit siya sa kapatid niya. Tingnan mo. Imbis na mag-celebrate, yung kapatid ko nandito na. Nainggit siya. He was angry and would not go in.
Therefore his father came out and pleaded with him. Verse 29, so he answered and said to his father, Lo, these many years I have been serving you. Sinumbatan pa niya yung tatay niya. Di ba panunumbat ito? Ito, tagal-tagal ko lang nagtatrabaho sa inyo. Ha? Ganun no? Malisyoso ang pagkakasabi. So he answered and said to his father, Lo, these many years I have been serving you. I have never transgressed your commandment at any time. Lahat ng utos nyo sinusunod ko. And yet you never gave me a young goat. Pero hindi nyo ako binigyan ng young goat. No? Na para that I may make merry with my friends. Para nang sa ganun makapag-celebrate naman kami ng mga kaibigan ko. Hindi mo kami binigyan. Sinusumbatan niya yung tatay niya. So, hindi rin siya mabuting anak. Ano siya? Hypocrite siya. Babait-baitan. Ulitin natin, ano? Lo, these many years I have been serving you. I never transgressed your commandment at any time. And yet you never gave me a young goat, that I might make merry with my friends. But as soon as this son of yours came, pero nung dumating itong anak mo, pag tinagalog natin, di ba? Pero nung dumating yung anak mo, hindi niya sabing, but dumating yung brother ko? Hindi eh. No? Pag sinasabing, this son of yours, may galit sa puso niya. This son of yours came, who has devoured your livelihood with harlots. Ito, dumating yung anak mo, na sinira lahat ng iyong livelihoods para lang sa kung ano, sa mga babae niya. You killed the fatted calf for him. And he said to him, Son, you're always with me, and all that I have is yours. And it is right that we should make merry and be glad. For your brother was dead and is alive again, and was lost and is found. So, ano makukuha ating lesson dito? Huwag mainggit. Ha? May mga taong bait-baitan. Tapos nainggit pala. Ba't ganon? Imbis na makiselebrate siya yung brother ko, nakauwi na yung brother ko, nakilala na niya si Jesus Christ. Ay, nakilala niya si Jesus Christ, hindi pwede, makasalanan yan eh. Ano yan eh, ganyan ang trabaho niyan eh. Tapos, kilala niya si Jesus Christ. Sinungaling, ganon. Judgmental. Imbis na mag-celebrate siya, hypocrite siya. Alam niya na ng Bible, ha? Hindi naman niya alam yung Bible eh. Anong alam niyan? Ganon. Kino-consider ang sarili na Christian or followers of Christ, pero naninira ng kapwa-tao. Yun. So, ano to? Wicked din yung brother. Ang pagkakaiba nga lang, yung isa humingi ng kapatawaran sa kanyang kasalanan, yung isa patuloy na nanunumbat. Ganyan ang kalakaran ng mundo na to. Mapagmalinis, hypocrites, mga tao. Imbis na mag-celebrate, uy, buti naman, nagbago na siya, buti hindi na siya gaya ng dati, nagpapaka walwal o naglalasing-lasing. Yung ibang tao, babalik din yan sa dati. Kilala ko yan eh, makasalanan yan eh. Ganon, no? Mga naysayers. Wicked people, evildoers. Dito tayo sa parable of the shrewd manager. Luke chapter 16 verses 1 to 13. Nandito tayo, no? Parable of the shrewd manager. Shrewd also means cunning or
Ano pa ba? Another name or another word for shrewd. Clever. Cunning, yeah. Crafty. Excuse. Miserly. Stingy. So yun ang ibig ng shrewd manager. Luke chapter 16 verse 1 to 13. He also said to his disciples, there was a certain rich man who had a steward. So merong isang lalaki na mayaman, meron siyang tauhan. And an accusation was brought to him that this man was wasting his goods. Dumating or nakarating sa isang boss na yung kanyang servant ay nandadaya. So he called him and said to him, what is this I hear about you? Give an account of your stewardship, for you can no longer be a steward. Ano ito na didinig ko na balita, na chismis galing no, sa mga tao or sa iba, na hindi ka raw honest. Magbigay ka ngayon ng account. Ibigay mo lahat sa akin yung mga bagay na kailangan kong malaman. Magbigay ka sa akin ng report, yung mga tao na nahawak mo kasi hindi ka magandang manager. Kaya mag-report ka ngayon sa akin. Anong ginawa mo sa pera ko? Kasi narinig ko mga masasamang balita. Verse 3. Then the steward said within himself, what shall I do, for my master is taking the stewardship away from me? Ano kayang gagawin ko? Tatanggalin ako ng master ng ng pwesto. I cannot dig. I am ashamed to beg. Hindi ako marunong magtrabaho. Ang alam ko lang, ito lang, dito lang sa maging manager. Nahihiya naman akong malimos. Hindi ako pwedeng manghingi. Kaya ang gagawin ko, hindi naman ako malakas. Mahina naman ako. Paano ako makakapag-hukay? Dahil yun ang mga trabaho ng araw, no? Verse 4, I have resolved what to do. At ganito pala ang gagawin ko. That when I am put out of the stewardship, they may receive me into their houses. Pag tinanggal ako sa pagka-manager ko, magagawin akong strategy para tanggapin nila ako sa kanilang bahay. Itong gagawin ko. So, ito yung kanyang gagawin na strategy. Verse 5. So, he called every one of his masters as debtors to him and said to the first, how much do you owe my master? Magkano bang utang mo sa master ko? Sabi nitong manlolokong manager or liar, sinungaling. Magkano ang utang mo sa master ko or sa boss ko? Verse 6, and he said, 100 measures of oil. So he said to him, take your bill and sit down quickly and write 50. 100 measures of oil ba ang utang mo? Sige, ito yung bill mo. Dali, umupo ka. Isulat mo 50. 50 lang ang utang mo, hindi 100. Binawasan niya yung utang ng lalaki na may utang na 100, ginawa niyang 50. Verse 7. Then he said to another, how much do you owe? Sa isa pang tao, no? Magkano ang utang mo sa boss ko? So he said, 100 measures of wheat. And he said to him, take your bill and write 80. Ilagay mo 80 lang ang utang mo, hindi 100. Ha? 80 lang ha? Usapan na yan ha? So magsisinungaling ha?
So the master commended the unjust steward because he dealt shrewdly. For the sons of this world are more shrewd in their generation than the sons of light. Unjust steward, hindi magandang tauhan. Hindi patas na tauhan. Sinungaling. Bakit siya sinungaling? Dahil mas inuna niya yung pera. Nakisali siya sa panloloko sa boss niya. At kinuntsaban niya yung mga tao na may utang sa boss niya. And I say to you, make friends for yourselves by unrighteous mammon, that when you fail, they may receive you into an everlasting home. Makipagkaibigan kayo sa mga tao na mukhang pera para kayo-kayo ang magsama, sabi ni Jesus Christ. He who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust in what is least is unjust also in much. Hindi mapagkakatiwalaan. Hindi ka faithful sa maliit na bagay, paano ka mapagkakatiwalaan sa malaking bagay? Kung unjust ka sa maliit na bagay, syempre, sa malaking bagay, unjust ka rin. No? He who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust in what is least is unjust also in much. So, ano ibig sabihin ito? Dapat mapagkatiwalaan tayo. Mga bagay na maliliit na bagay na pagkatiwala sa atin ni Almighty Father. Dapat mapagkatiwalaan tayo. Dahil kung yung mga bagay lang dito sa mundo na worthless yung mga bagay dito sa mundo hindi tayo mapagkatiwalaan, paano pa kaya sa heaven? Mapagkakatiwalaan ba tayo? Hindi. Ito ibig sabihin ng parable na to. Therefore, if you have not been faithful in the unrighteous mammon, kung sa pera nga lang hindi ka faithful who will commit to your trust the true riches? Paano may pagkakatiwala sa'yo ang totoong kayamanan kung yung pera pa lang dito sa mundo na to, hindi ka mapagkatiwalaan? Ito yung mga taong selfish, mga greedy. Mga gusto yung puro pakabig lang ng pera sa kanila. Pera na ang pinag-uusapan dito yung unrighteous mammon. Mga material things to. Diniretso na ni Jesus Christ. Paano sa iyo mapagkakatiwala ang heaven? Na doon ka titira sa heaven? Pero, mukha ka namang pera dito sa lupa. Hindi mo bigyan ng kapwa-tao mo kahit na tulong man lang. Or awa man lang. Paano sa iyo mapagkakatiwala ang heaven? Kung dito pa lang sa mundo na to, nangaapi ka ng kapwa-tao mo. Namimili ka ng tao na tutulungan. Namimili ka ng tao na papapasukin sa congregation mo. Namimili ka ng tao na para pa na bigyan ng pugay or na i-acknowledge. Namimili ka. Paano ka ngayon pagkakatiwalaan ng totoong kayamanan? Oo, mayaman ka dito sa mundo na to. Saan ka nakatira? Sa mga exclusive subdivision? Sa mga exclusive villages ka nakatira? Ang laki ng kinikita mo. Pero nanloloko ka ng kapwa-tao mo. Nangaapi ka ng kapwa-tao mo. Magkano binibigay mo sa kapwa-tao mo? Small fraction lang binibigay mo sa kapwa-tao mo. Tapos gusto mo pang i-acknowledge yung pangalan mo nakalagay doon. Given by this person. So, hindi ka mapagkakatiwalaan sa malalaking mga bagay, sa totoong kayamanan. Gusto mong yumaman dito sa mundo na to?
Nandadaya ka. Hindi ka man lang magbigay ng justice sa mga kapwa-tao mo. Paano kapag kakatiwalaan ni Almighty Father? Nung totoong kayamanan. If you have not been faithful in what is another man's, who will give you what is your own? Kung yung pag-aari ng ibang tao, hindi ka mapagkatiwalaan, no? Gusto mo, kuha lang ng kuha. Gaya sa bangko, no? Magta-transfer ka lang ng amount sa another bank. May charge yun. Greedy, di ba? Greedy, selfish. Lahat may presyo dito sa mundo. Dati nga yung tubig, libre lang yan eh. Malinis yung tubig. Nakakainom ka sa gripo. Bakit ngayon kailangan pa natin umorder ng tubig? Bakit nangyari yon? Dahil yung tubig hindi nilalagyan ng pampalinis. Dahil negosyo. Imbis na yung government ang mag-provide ng magandang tubig para mainom natin, para maging hindi na tayo doble-doble ng gastos sa pag-inom ng tubig. Ngayon, bumibili na tayo ng tubig para malinis kasi nasa gripo madumi. Bakit madumi yung nasa gripo? Asa na yung pera para sa mga... Asa na yung binabayad na tax ng mga tao? Kinurakot na ng mga politicians. Swapang. At lahat ng mga politicians, pag may tinatayong business sa mga nasasakupan nila, meron silang kita. Meron silang cut doon. Kaya nga nag-aaway-away sila, di ba? Sa posisyon, kahit maliit lang ang sweldo. Kasi may kita sila doon. Kahit na barangay, ano bang tawag doon? Sa barangay, no? Meron din doon. May kita rin doon. Malaki eh. Away-away, di ba? Gusto ng power. Gusto ng pera. At gusto, pag famous ka, may pera ka, may power ka, ganon. Tapos, ang dami-dami nilang asawa. Oh, sila napunta sa pag-asawa. Kasi ang dami nilang asawa. Dinadamihan nilang asawa. Dinadalik sa sobrang dami ng pera nila. Wala na silang mapaglagyan. May makita akong magandang babae, kukunin ko to. Ito pa, meron. Hindi, gusto ko madami. Madaming babae. Kasi ngayon may pera na ako. Dati wala akong pera. Ngayon marami na akong pera. Gusto ko lahat ng magagandang babae sa akin. Magkano ang bibigay ko doon sa isang babae na yun? Kaya dumadami ngayon ang asawa ng mga politicians. Pero andito ang sweldo nila. Na-corrupt yung utak ng tao dahil sa pera. Dati, faithful husband siya. Maayos na lalaki. Nung nagkapera, ng babae na ng babae. Meron. Hindi ko na lang papangalanan. Ang ganda-ganda pa naman ng asawa niya. Ang ganda-ganda ng asawa niya, no? Tapos nang bababae siya, ang dami niyang... Hindi yung ang problema yung pera. Yung tao ang may problema, hindi yung pera. Ginagamit ni Satan yung pera to entice people to commit sins. At nagpapagamit naman ng mga tao. Gustong-gusto nila. And if you have not been faithful in what is another man's, who will give you what is your own?
No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. Hindi mo mapaglilingkuran si Almighty Father kasabay ng pera. It's either kay Almighty Father ka or sa pera ka. Sino ang gusto mo? Yung pera, it's temporary. Si Almighty Father, for all eternity. Mamili ka. Hindi, pero gusto ko, nandito ako sa mundo ngayon, gusto ko pera. Hindi, pera nagpapaikot ng mundo to. Hindi pera nagpapaikot ng mundo to, si Almighty Father. Kaya umaandar ang mundo na to, kaya nagkakaroon ng sun, tumataas ang sun, kaya may tubig tayo, kaya tayo mayroong oxygen. It's because of the Almighty Father. Tanggalin lahat ni Almighty Father, patay tayo. Hindi yun nakikita. Gusto niyo bang maulit yung nangyari 5 years ago? Lahat pantay-pantay ang tao. Mangyayari uli yun. Dahil swapang ang tao. Binigyan na ni Almighty Father ng warning ang mga tao, ayaw pa rin makinig. Warning ni Almighty Father yan. Hindi mangyayari yung gano'n kung hindi ina-allow ni Almighty Father na bumalik tayo sa Kanya. Anong ginawa ng mga tao? Bumalik yung Almighty Father, but then after 2 years, anong ginawa ng tao? Balik ulit sa dati. Kasalanan. Greediness, selfishness. Tinest tayo ni Almighty Father. Anong gagawin ng mga anak ko? Itong gagawin ko, i-stop ko muna for a certain period of time, like 2 years. And after 2 years, papaganahin ko ulit ang mundo. Balik ulit sa dati ng mga tao, sa dating kasalanan. Balik ulit sa pag-aaway. Balik ulit sa kaguluhan ng mga tao. Hindi natuto. Gagawin ulit ni Almighty Father yon. Hindi natin alam kung kailan ni Almighty Father gagawin yon. Gagawin ulit niya yon. Kaya niyang ulit gawin yon. Hindi ko alam kung kailan gagawin ulit ni Almighty Father yon. Maybe in our lifetime. Maybe kung wala na tayo. Pero mauulit yan. Gagawin ni Almighty Father yan. And this time around, mas mahigpit pa. Tinuturuan tayo ni Jesus Christ. Pinapaalala sa atin yung mga dapat nating gawin. Kaya may mga parables dito. Hindi lang to kwentong pambata. Akala nyo kwentong bata to. Hindi to kwentong pambata. Yung pang immature people, hindi. Para sa mga tao to na nagkakasala, na patuloy tayong dinidisregard natin ang salita ng Diyos. Mas pinaglilingkuran ang pera kumpara kay Almighty Father. Hindi eh. Kasi Almighty Father, maiintindihan mo naman ako, di ba? Sasabihin niya, maiintindihan naman ako ni Almighty Father eh. Kaya, kailangan ko to, di ba? Almighty Father, maintindihan mo ako. Sasabihin niyo ganun, di ba? Naiintindihan tayo ni Almighty Father, pero tayo, naiintindihan ba natin si Almighty Father? Kung saan siya nanggagaling? Dahil ang gusto ni Almighty Father, kagaya niya tayo.
para maklaim natin ang ating inheritance, ang ating birthright, dahil ang gusto ni Almighty Father, yung permanent. At dahil sa matigas ang ulo ng mga tao, maraming mapupunta sa impyerno, eternal damnation. Siksikan ng mga tao sa impyerno. Hindi ko kayo tinatakot, totoo yun. Dahil mahilig kayo manloko, mang-abuso, mang-manipula. Akala nyo, nakapanloko kayo. Akala nyo, matalino kayo. Yung talino ko, nakapanloko ako ng tao. Akala nyo? Akala lang ninyo yon. Si Almighty Father, nagbibigay siya ng justice sa mga taong naaapi. Hindi niya bigyan ng justice ang mga taong mahal niya. Ang mga taong faithful sa kanya. Kaya tayo tinuturuan ni Jesus Christ na hindi natin kayang paglingkuran ng sabay si Almighty Father pati ang pera. Kaya nga 'di ba sa congregation niyo nung sinasabi niyo na pag tithes, pera 'yun eh, no? Gusto niyo yung tithes, 'di ba? Pera 'yun eh. Mas inuuna niyo yung tithes. Hindi, magbilang na tayo ng tithes. Hindi, kasalanan 'yan pag hindi sila nagbigay ng tithes, mapupunta sila sa, that's coercion, ha? Pag hindi kayo nagbigay ng tithes, walang mangyayari sa inyo. Hindi mag-God si Almighty Father. Ang gusto ni Almighty Father, ibigay natin ang buo nating pagkatao, yung puso natin kay Almighty Father, tumulong sa kapwa-tao, sa mga Levites, ha? I-segregate natin, no? Or yung, kung gusto nyo yung tithes, o sige, i-segregate nyo yung tithes nyo sa Levites. Sino yung mga Levites? Yung mga walang lupa, yung mga taong nanghihirap, yung mga widows, yung mga orphans, yung mga strangers. Para doon ang tithes, hindi para sa congregation ninyo. Ngayon, kung gusto niyo sa congregation ninyo, sige, tumulong kayo. Pero wag i-obliga ng leader ninyo na magbigay kayo. Pinipressure kayo eh. Bakit kayo pinipressure? Dahil mahilig sa pera yung religious leader ninyo. Ini-intimidate kayo, hindi ka makakapunta ng langit pag hindi ka nagbigay ng tithes. Hindi pwede, kasinungalingan yon. Kasinungalingan yon. Hinaharas nyo yung mga members ninyo. Tapos i-compare pa ninyo, alam mo, kaya binless ni Almighty Father itong member na to kasi ang laki ng binigay niya ng tithes eh. Kino-compare nyo, gusto nyo makipagkompetensya yung mga mahihirap sa mga members nyo na mayayaman. Naku, iniinggit ninyo, ha? Ganun ang gusto ninyo. Narinig ko yun eh. Iniinggit ninyo. Nagkakasala tuloy ngayon yung ibang mga members ninyo, maiinggit. Nag-iisip ba kayo? Gusto ko sana yung pastor na yun eh, yung preacher na yun eh. Pero gano'n ang sinabi niya eh, nawalan ako ng gana. Kahit sino pwedeng bigyan ng tulong. O gusto yung tawag tithes, di ba? Kahit sino pwedeng bigyan ng tithes. Kahit sino. Dahil sino ba? Asa na ba mga Levites ngayon? Wala na, di ba? So, pantay-pantay na. Levites, unuulot ko ha. Levites, the widows, the orphans, the strangers. Makakapunta kayo sa langit. Tutulong tayo sa mga taong nangangailangan.
Hindi lang yun monetary, kundi yung moral support, or spiritual. I-share mo sa kanya yung Word of God. Treasure. Itong Word of God, treasure. Mas importante pa sa pera. Dahil, itong Word of God, si Almighty Father to, si Jesus Christ ito, mas importante pa sa pera. At hindi lang 10%. Treasure to. Salita ng Diyos. Thank you, and God loves us all so much.